Mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Alakdan News Update. 104th IB katuwang ng Batobalani Foundation nagsagawa ng outreach program. 100 IB nag-alay ng dugo sa pagsagip ng buhay kasama ang Philippine Red Cross Hulu. 45th Infantry Battalion suportado ang inisyatiba ng Council of Elders sa Basilan. Ang lahat ng yan dito lamang sa Alakdan News Update. Kamakailan ay matagumpay na isinagawa ng 104th Infantry para sa Bayan Batalyon sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Roy R. Dalongkines ang isang makabuluhang outreach program sa Laminosa Island sa probinsya ng Sulu. Ang ulat ating alamin mula kay PFC Bisares. Nag-donate ang batalyon ng kabuuang 2,584 na mga aklat para sa mag-aaral ng Laminosa West Elementary School, Pang-5 Saipudin Elementary School, Tanghalang, Pang-5 Eldilana Tincon Elementary School at Laminosa National High School. Ang inisyatibang ito ay sinuportahan ng mga opisyal ng barangay, mga punong guro at mga guro upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng mga aklat. Matapos ang book donation, nagsagawa rin ng feeding program upang makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga bata na nagtataguyod hindi lamang ng edukasyon kundi pati ng kalusugan. Ipinapakita ng programang ito ang malasakit at dedikasyon ng Para sa Bayan Batalyon sa pag-unlad ng komunidad at pagtaguyod ng nation building na layuning bigyan ng kapangyarihan ang mga kabataang mag-aral lalo na sa mga liblib na lugar katulad ng Laminosa Island. Patuloy na magsasagawa ng ganitong aktibidad ang batalyon upang suportahan ang edukasyon at kalusugan ng iba pang komunidad. Ang 104th Infantry Para sa Bayan Batalyon ay patuloy na naglilingkod sa bayan at nagpapatibay sa kaligtasan ng mamamayan sa lalawigan ng Sulu. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Bisares, para sa Alakdan News Update. Isang kahangahangang gawain ng paglilingkod lampas sa tungkulin ang isinagawa ng mga sundalo mula sa 100 Infantry Kalasag Batalyon nang sila ay kusang loob na lumahok sa isang bloodletting activity na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross Hulu Chapter noong ika-4 ng Agosto ngayong taon. Narito ang report. Layunin ng aktibidad na ito na makatulong na mapunan ang reserba ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan at itaguyod ang kamalayan sa kalusugan ng mga tropa. Ang mga voluntaryong sundalo ay hindi lamang naglilingkod sa larangan ng digmaan, kundi handang magbigay ng regalo ng buhay, isang donasyon sa bawat pagkakataon. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lamang nakapagligtas ng buhay, kundi may hatid ding benepisyo sa kalusugan ng donor, gaya ng mas maayos na sirkulasyon ng dugo at kasiyahan mula sa pagtulong sa kapwa. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang dedikasyon ng batalyon sa makataong paglilingkod at binibigyang diin ang mahalagang papel ng hukbong katihan bilang tagapagtanggol ng kapayapaan at buhay, sama-sama tungo sa kaunlaran at kapayapaan kalasag ng bayan. Para palaguin ang kapayapaan sa Basilan, isang mahalagang hakbang patungo sa inklusibong pagpapatatag ng kapayapaan at mabuting pamamahala, lumahok ang 45th Infantry Gallant Battalion ng 11th Infantry Alakdan Division sa isang Council of Elders listening session na ginanap sa Provincial Capital sa Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Ang detalye mula kay Corporal Pahe. Para palaguin ang kapayapaan at kaunlaran sa Basilan, isang mahalagang hakbang patungo sa eksklusibong pagpapatatag ng kapayapaan at mabuting pamamahala, lumahok ang 45th Infantry Gallant Battalion ng 11th Infantry Alakdan Division sa Council of Elders listening session na ginanap sa Provincial Capital Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Ang sesyon ay pinangunahan ng pamalaang panlalawigan ng Basilan at dinaluhan ni Honorable Mujib Isataman, Gobernador ng Basilan, Colonel Frederick M. Salis, pansamantalang Brigade Commander ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade, mga kasapi ng Ulama Council, mga alkalde, kinatawan ng sektor ng seguridad, mga pinuno ng pamayanan at iba pang mahalagang personalidad ng lalawigan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na maitatag ang isang formal na Council of Elders na inaasahang magsisilbing gabay moral at kultural sa pagtugon sa mahalagang isyu ng probinsya. Inaasahang gaganap ng mahalagang papel ang konseho sa pagtataguy ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapasigla ng dialogo sa komunidad, pagsusulong ng pagsusulba ng hidwaan at paggabay sa pamunuan ng lalawigan batay sa karunungang nakaugat sa kultura at tradisyong panrehiyon. Layunin din ng inisyatibang ito na paigtingin ang pamamahala, pagkakaisa ng lipunan at pagbuo ng mga estratehiyang pangmatagalan para sa kaularang pagkabuhayan ng Basilan. Sa naturang sesyon, ibinahagi ng iba't ibang stakeholder ang kanilang pananaw sa mga lokal na suliranin gaya ng patuloy na usapin sa seguridad, edukasyon, kabuhayan at relasyon sa pagitan ng mga komunidad. Ipinapakita ng pagkikibahagi ng unit na ito ang patuloy na suporta ng Philippine Army sa multi
multi-sektoral na pagtutulungan, pakikipag-ugnayang sibilyan at militar, at eksklusibong dialogo bilang mahalagang bahagi sa paghahanap ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan ang balita at kaganapan sa linggong ito. Ako si PFC Salardo para sa Alakdan News Update. Magandang araw at magsukol. Para sa karagdagang balita, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page. Sundan niyo din kami sa aming YouTube channel.